Sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Engineer Rosendo So, presidente po ng SINAG. Engineer, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Jake at Mark, gandang umaga. Opo. Engineer, ano hong reaksyon po ninyo dito nga sa pinakabagong balita na i-recommenda po ng Department of Agriculture ni extend another 30 days na naman itong price cap dito nga sa itong extension para po sa 50 pesos per kilo na price cap sa imported rice na nakatakdasan ng expire ngayong June 30. Yeah, ang ano kasi, ang presyo ng world market ngayon, no? Nakita natin yung sa Vietnam bumaba pa yung presyo. Yung huling indication kasi ng Vietnam is nasa between 355 to 365. So bumaba from yung dati presyo na almost $400. So yung 50 kung tutuos pwede pang bumaba ng 45 pesos. So ibig sabihin ang sa pananaw po ninyo nakatulong po itong price cap na ito na mapababa o maging abot kaya po yung presyo po ng bigas para po sa mga consumers. Yeah, sa tingin natin tama lang yung price cap kasi malaki pa yung leeway, no? Sa ngayon sa tingin natin pwedeng mas mababa pa. Pero kung palalawigin pa ito, engineer, hindi ho ba makakaapekto ito ng malaki sa ating mga magsasaka? Paano? May posibilidad ho ba na magbabago po yung yung pagbili po? Maapektuhan po yung pagbili ng mga trader dito nga po sa mga palay po ng mga lokal na magsasaka natin? Sa tingin naman natin sa tingin natin na okay naman yung price, no? Hindi naman nakaka-apekto doon sa atin itong presyo ng palay doon sa 50 pesos. Itong 50 pesos base doon sa 30 pesos na palay. Around press na 26 to 27. So hindi natin makaka-apekto presyo ng farm gate price. Baga sapat po yung farm gate price para at least naman ay kumita ng maayos yung ating mga magsasaka. Yes, Opo. Pero sa ngayon, kung titingnan po ninyo, mas kung patuloy po ito pinatutupad itong price cap nga sa mga imported rice, mas mura kumpara doon sa mga lokal na bigas natin. So far, yung local na bigas natin nagre-range din na 40 pesos. Ang delivery ngayon, almost 42 to 44 pesos. So, with the imported price. Opo. Ang sinasabi po ng DA na kailangan yung extension dahil daw sa banta ng El Nino sa mga rice exporting countries tulad nga po ng Vietnam at Thailand. At kayo ho ba sa SINAG nakikita rin ho ba ninyong posibilidad na yung pagtaas naman po ng presyo ng imported rice sa mga susunod na buwan? Tingin natin mababa pa So, kung tutuusin dapat mas mababa pa doon 50 pesos yung cap. Yun ang nakikita na price cap. Dahil sa ngayon, yung presyo nagre-range, yung imported nagre-range from 32 to 34 pesos landed dito sa ating bansa. Opo. At kung magkakaroon po ng, kung sakali man, magkakaroon ng kakulangan ng supply at pagtaas po ng presyo sa pandaigdigang merkado, magiging epektibo pa rin ho ba itong price cap na ito? Jade, ang tingin natin, itong last quarter natin nito is hindi naman apektado dun sa ganun na nababanggit dahil yung planting season natin is nag-start na itong June, no? And yung
ulan, umuulan na, nagta na. So, ang tingin nagtanim ng June, makaka-harvest ng October. Yung El Nino naman sa November. So, ang tingin natin hindi apekta itong cropping season na ito. Oo. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar, Engineer, so baga ang sitwasyon po natin ngayon, kung ang habang ang pamahalaan nga ikinokontrol nga itong retail price natin, ay tumataas din po yung produksyon o lokal na produksyon po natin ng bigas. Tama ho ba? Yes, kaya natin mag-produce ngayon with the price of price cap of 50, pasok yung 24 to 25 na presyo ng farm gate price. Opo, Engineer, magandang umaga. Si Admar po ito. Sa nakalipas po ba na El Nino, ano po yung naging sitwasyon sa ating bansa? At nakikita nyo rin po ba na maaaring ganito rin ang magiging sitwasyon lalo na sa supply ng ating bigas? Yeah, bali at yung presyo ng bakit lumiit yung ating mga magsasaka, hindi dahil doon sa El Nino, no? Ang dahil doon sa farm gate price last year, bumaba ng 12 to 15 pesos yung press harvest. Kaya yung itong taon, nag-surrender yung mga ibang magsasaka, hindi nagtanim ng first quarter, second quarter, dahil bagsak yung presyo, no? Yung January, yung harvest to March natin at maliit dahil dun sa presyo last year. Pero ngayon, yung harvest kasi ng April and March, April, medyo tumaas ang presyo. Kaya interested na naman yung mga magsasaka na magtanim. So ang mas importante, sabi natin, ibalik yung tariff dun sa original 15% to 35% para may assurance yung magsasaka na yung price mas stable and compete dun sa international. Opo, at sinabi nga sa mga unang interview natin na engineer na baka ngayong susunod na harvest season mararamdaman na ng ating mga kababayan yung epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo, tapos meron pang banta nitong super El Nino. So inaasahan ba natin na mas mataas pa at kakayanin ba yan or hindi na uubra kung magpapatupad pa ng price cap ang ating gobyerno? Yeah, Admar, kaya sinabi ko nung last month interview, no, titingnan natin yung June situation. Sa ngayon, nakikita natin na yung rainfall naman na and ang tingin natin yung farmers magtanim, no? And may good news tayo, yung pataba, no? Yung pataba sa world market bumalik dun sa original price last year. So ngayon ang tingin natin yung July, yung urea babalik sana sa 1.7 ang to 1.8 ang retail price ng urea. So from 3,000 pesos, no? Bumaba na yung presyo ng urea. So, magsasaka ngayon, positive side ito. Opo. Sir, yung taripa po natin, in support pa rin po ba kayo? In support po ba kayo na muling itaas or malabo na rin maitataas ito sa mga susunod na buwan? Yeah, Admar, pwedeng ibalik na, no, sa 35% yung tariff dahil yung landed cost may nakikita tayong landed cost plus tariff sa 30 pesos na lang, no? So kaya sinabi ko na
malayo dun sa 50 pesos na price cap dun sa 15%. So kailangan ibalik yung tariff sa 35, pasok pa rin dun sa 50 pesos na gusto ng ating gobyerno. Eh baka irarason na naman ng gobyerno, engineer, na yung mga pagmumulan ng mga bansa na pagmumulan ng imported na bigas maapektuhan ng El Nino. Ang tingin natin hindi sila tumataas ng presyo So confident din sila na maraming i-produce. So ang ano natin is yung Vietnam, for example, ngayon ang presyo lang nasa in dollars is 5 to 365 Ang Thailand is 440. So ang London is between 29 to 33 pesos, mas galing sa Vietnam yung bigto. Yung India nasa 5 to 345 din So mababa pa rin. Maski inakyat ito ng 35%, pasok pa rin yung 50 pesos na cap. Opo, engineer, at kung ihahambing ba sa Pilipinas kapag merong ganitong mga fenomeno na El Nino, mas mas handa sila, mas na yung kanilang mga facility para hindi lubusan silang maapektuhan kumpara sa atin. Advantage sa Vietnam, meron silang Mekong River din talaga doon na hindi nauubos yung tubig, unlike dito sa atin na sadyang laging hamon ang panahon ng El Nino, engineer. Yeah, dito sa atin, ang tingin naman natin, kung maganda yung presyo ng farm gate price, tatanim yung mga magsasaka, And yung iba, nagbili ng solar pump. So, maganda ito. At least yung fuel, mas mababawasan. Ang tingin naman natin, basta maganda yung presyo ng farm gate, tatanim ang ating mga magsasaka. Opo. Siguro, engineer, yung huling mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan. At bago yan, kumusta naman po? May mga kasamahan ho ba kayo sa Mindanao na naapektuhan po nitong lindol, na putulan po ng supply ng tubig sa kanilang mga sakahan at taniman? Yeah, yung parte ng Gensan and part of Mindanao, lalo na itong biglang umulan na malakas, na may nasira na crop. So ito is ang tingin natin is apektado yung area. Pero ang planting doon marami naman magtatanim pa lang. So ang suma total is okay pa naman yung estimate crop natin na maha-harvest na itong quarter na ito. Medyo ang tingin naman natin compare last year, baka tatapat tayo sa last year. Alright. Engineer, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po yung impormasyon ngayong umaga. At good morning po sa inyo. Good morning, maraming salamat.